Bonjour everyone! So today is Sunday. Let's keep our kitchen busy. So ayan, wala tayong masyadong ginagawa kundi let's bake. And I have some ideas. So this is cinnamon roll. So this is my first time. First time kong gumawa, guys. So ayan, sana panoorin nyo hanggang dulo and susulat ko sa comment section ang mga ingredients. So ayan, dito na tayo sa butter. At kailangan talaga dito ng marami-raming butter, guys. Kaya gagawa tayo ng dough. And then next is the filling. And yung ano pa niya, yung parang creamy-creamy na white. O, diba? So, ayan. Lalagay ko siya sa loob kasi mas maganda talaga kapag ang butter ay room temperature. Ay yung sa akin ay medyo matikas-tikas pa kaya hiniwa-hiwa ko na lang. And eto na nga, prepare ko na din ang milk. And huwag kong kalimutan ng salt to balance the taste of the sugar and the alam nyo na. So eto na tayo sa baking powder. So ang baking powder ay tumutulong para mag-balance sa pagpapaangat ng mga yeast. So ito naman, nakulangan nga ako sa yeast, guys, kaya sabi ko sana umalsa pa rin siya kahit kulang yung grams ko ng yeast. So totally 12 grams talaga yung ilalagay ko lang siya, nalagay ko 700 grams lang. So sabi ko, bahala na si Batman. O, diba? So wag kayong gumaya sa akin na bahala na. Char, mga expert lang ang kaya nito. Charot. So ayan, dito na tayo sa sugar. So it depends if you want sweet or less. Oh, so ikaw na mahalag dyan, guys. And the eggs, 3 eggs ang nilalagay ko kasi 1 kilo of flour ang ginamit ko, guys. So depends kung anong gusto mo, diba? 3 or 2 eggs. So, ito na nga, imimix na natin siya kasi andyan na lahat ng ingredients for the dough. So, ito na nga, sana kayanin ng aking machine ang 1 kilong ito, diba? So, hinaan nyo lang siya, guys, while imimix. Huwag nyo namang lakasan kasi hindi magiging maganda yung dough. Dapat yung parang smooth lang, diba? Pero medyo matagal-tagal yan, guys. So, be patient. So, magiging ganyan ang kinalabasan niya. And of course, dapat medyo siya soft, diba? Nakita nyo, hindi siya masyadong matigas. So, hindi naghihingalo yung mixer ko. So, ayan, tanggalin na natin siya at umpisahan na natin siyang masahin. Char. First time ko talaga itong gumawa ng ganito, guys. So, please bear with me. Charot. So, ayan, as nakita ko nga, ang dough is malambot nga siya. Hindi naman masyadong malambot, which is good lang siya. Sabi ko nga, magiging maganda talaga ang tinapay nito. Ang dough niya, ng cinnamon roll, sabi ko. So, ayan. So, maging 15 minutes kang magmasa-masa, guys. So, ito nga, nagsa-sideline din akong nagluluto ng mani at saka pasta. Yung mani na yan, guys, galing pa yan Philippines. Dala ng mama ko. Nakauwi na lang siya ng Philippines. Ngayon ko pa lang naluto. So, ito na nga, gagawa nga rin ako ng seafood pasta. So, diba, basta nanay tayo all around. Kahit nagbe-bake, nagluluto pa rin. Diba, at sumasideline din kumakain, of course, para hindi magutom. Diba? So, ayan, ito na nga sa gilid. While hinihintay kong kumulo itong pasta is gumawa nga ako ng filling, So, brown sugar. But kung gusto nyo na yung napaka-dark brown sugar talaga, dark sugar talaga, it's up to you. But sa akin is, medyo light brown lang siya. Kasi yun lang ang nakita ko sa store. And then the butter and the cinnamon. So, it depends kung gusto mo ba talaga ng cinnamon na lasa na malakas o gusto ko lang kasi ng neutral lang, char. Ayoko masyado ng empowering na cinnamon, charot. So, dapat sa akin gusto ko is neutral lang kasi I'm not sure. Kasi baka si Habi hindi masyado gusto ng cinnamon na malakas. Kasi yung iba kasi, guys, gusto ng malakas na yung cinnamon nila. So, it depends. It's up to you. So, for me is lang. Hindi masyado, diva. So, ayan, feeling mo lang lahat dyan. Punuin mo lang siya. And, syempre, i-balance mo din ha. Kasi baka pagdating dyan sa bandang dulo, wala ka nang mailagay. So, ayan na siya, guys. At, syempre, i-balance mo talaga siya ng mabuti para masarap, diva. Kailangan mong i-balance talaga. So, umpisahan mo sa gitna. And, that's the technique, So, ito. Nakuha ko rin ang technique, pero sabi ko nga, medyo kulang yung dough, charot. Pero sabi ko, sige lang. Konti lang naman kaming kakain, charot. So, ito naman, gusto ko siyang lagyan ng raisins. But if it's up to you, it's optional.
And kung ano-anong mga peanut na ilalagay mo dyan, go. Basta wag kayong alanganin kung anong gusto nyo ko. So, sa akin reasons, so, ayan. Let's find out kung masarap ba talaga siya. Kasi nga, first time kong gumawa, guys. So, lagi lang akong umorder sa labas. So, sabi ko nga, why not? I'll make my own. O, diva. So, ayan na siya. Slowly na natin siyang i-roll. But be sure, guys, yung pag-roll nyo is ganyan yung pasok na pasok sa loob. Diba? Para hindi naman masyadong tiwangwang. So, ayan, may mga technique niyan. Tingnan nyo lang kung paano ko siya ginawa. Which is, nasanay na rin ako kakaroll ng sushi dati pa. Charot. So, ayan na siya. Roll mo lang siya ng slowly. So, kapag hindi siya, sa tingin mo parang hindi siya balance. It's up to you na tuloy. Don't be worried. Kasi nga, at the end, papakita ko sa inyo. Or hindi ko na siya ipapakita. Makita nyo na lang dyan o ganyan. Dapat sabay-sabay. Tapos kapag hindi siya masyadong ang balance, medyo hilain mo lang siya pataas, ganyan, para maging balance siya. So, ayan. And dyan sa bandang dulo, guys, yan ang pinakamahirap para hindi nga magtiwangwang pagpasok mo na sa bake. O, di yan. Kurutin mo siya. Ayan. Hilain mo siya paano. Ayan, kurut-kurut lang, guys. And then, after mo yan siyang kurut-kurutin, ang ginawa ko kasi is nirest ko muna siya for 5 minutes. So, 5 minutes ko muna siyang ni-rest. Siyempre, para hindi naman stressing your dough, diba? Kasi yung dough, guys, buhay na buhay yan. Kasi nga, may yeast. Kasi kung stressed ka, tapos bugbugin mo siya ng masa-masa dyan, mapangit din yung dough mo, diba? So, yan, that's the technique. So, you will learn a lesson from my video. Char. So, ito na nga. Ito nga yung pan ko. Sabi ko, either dalawang magkagamit ko dito. Kasi for sure, hindi talaga magkasyang tatlo. Kasi sobrang ang dami naman ng pan ko. But sabi ko nga, I'll choose either itong dalawa na lang. But let's see. So, dito na nga tayo sa paghihiwa. Char. So, ayan. Gawin ko siya. Sa gitna muna mag-umpisa bago maghiwa-hiwa, ha? So, ayan. Ganyanin mo muna. Yan ang technique. Para naman mabalance kung ilan talaga ang gusto mo. So, ayan. It depends kung anong gusto mo. Maliliit ba o malalaki. Sa akin, gusto ko ganyan lang. So, nasa sa inyo, guys. Kayo na mag-adjust. Kasi kayo naman ang may gusto, di ba? So, ayan. So, nakakagawa tayo dito ng 12 pieces. Ayan. So, sabi ko nga masyadong malaki yung iba. But sabi ko, never mind. It's okay. So, sabi ko nga ito ang gagamitin kong pan. But I think hindi nga talaga siya kasya. Kaya nilipat ko na siya sa medyo malaki, guys. Kasi itong pan na to is maliit nga masyado. Kasi pag paglagay mo niyan sa oven, lalaki pa yan siya, guys. Lalaki pa talaga siya, basta you will see later. So, ayan. Huwag mo naman siya masyadong idikit-dikit lahat kasi lalaki pa talaga yan. Basta pangit siya tingnan. So, ganyan lang. May mga space. Kasi lalaki talaga siya. So, yung ginamit ko palang parang oil dyan is yung spray na nakita nyo nandyan sa taas banda. Hindi na ako gumamit ng butter. Kasi mas mabilis na yung spray. So, dito na nga tayo sa niya, guys, niya sa taas yung feeling. O, diba? Wala, gumagawa ako, nanonood ako dyan ng video ni Chef RV. O, diba? Kilala nyo ba siya? So, dyan ako nagtingin ng kanyang recipe. And then, huwag nyo kalimutan ilagay yung powder sugar. So, it depends, guys, kung gaano gusto mo nyo ng tamis. Matamis ba or sakto lang? So, sa akin, sakto lang kasi marami na rin ako nilagay na sugar. Doon pa lang sa may cinnamon and sugar na ganun. And the sugar dough, may mga sugar na rin. So konti lang ang nilagay ko dito. So, ayan, imimix mo talaga siya ng mabuti, guys. Kasi nga, yung ginamit ko dito na butter is hindi nga room temperature. Is parang nagkabuhol-buhol pa yan siya dyan sa loob. May mga, alam nyo na, hindi pa siya masyadong nagbe-melt. So, sabi ko, pinahirapan talaga ako ng butter. So, be sure, guys, na ang inyong butter is room temperature para hindi kayo mahirapan. So, ayun na nga. Nilagay ko na nga siya sa oven. And, ayan, mag-double layer tayo. And, voila, let's see. And, lagay nyo siya ng 180 degrees for 25 minutes. Tapos check nyo kung huwag masyadong sunog. O, diba? Ayan na siya, guys. Sa akin, 25 minutes lang, 180 degrees. And, ayan na siya. Medyo nasunog na nga. But it's okay. Gusto ko ng ganyan. So, ayan na siya. Diba, sabi ko sa inyo, lumaki pa talaga siya. O, laking-laki, guys. Parang nagsikipan na silang lahat dyan sa loob.
So, ilagay ko na nga itong parang creamy cheese. Oh, cream cheese ang gamit ko dyan, guys, ha. So, masarap yan. I'm sure. Excited na nga ako. Excited na akong tikman. Pati yung raisins. O, tingnan nyo. O, nanonood to, diba? So, mas maganda ilagay nyo itong cream cheese filling na ito. Yung medyo mainit pa ang cinnamon roll fresh from the oven. So, ayan siya, guys. I'm very excited and thank you so much for watching until the end. Maraming salamat. Ciao!